may tanong lang ako kasi ito, Ah, tanong rin to ng mga viewers eh. ano ba yung tanong Si na yung viewers? Kalingap Edu ba ay Ah. nakakaisip ng mag-asawa? Okay, mag-asawa. Grabe naman tanong mo, kuya. Pumasok na ba sa isip mo yan? Pumasok sa isip ko. May mga nabasa kasi ako, sinabi mo daw na baka doon na kayo ikasal sa Korea eh. Sabi ko, di ko alam. Bahala kasi Eds yan kung anong desisyon niya. Malay na rin. Ay, grabe. Pero, ang gusto na lang malaman kasi, yung mga viewers, kung kailan daw talaga naging officially kayo. Kasi ang sineselebrate baga natin na anniversary nyo, anong pecha baga talaga yung ano? Ako na napito ay. Ay, Batang Edu! For the very first time I place my eyes on you, girl, will follow through. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. And ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po ano. And I hope naka-recover na po kayo or naka-move on sa mga nakaraan nga po na mga issues tungkol sa EDSI po ano. Yung hiwalayan issues na wag nyo na pong pansinin yun. At alam naman natin kung ano yung totoo ano. And by this time guys, ay syempre maganda naman siguro itong bibigyan natin ng reaksyon tungkol naman po sa back-to-back interview ni Kuya Nel at ni Red Zane. Yan guys, grabe. Sinusubukan nilang i-corner itong si Kalingap Edu ano, para malaman ang totoong mga kasagutan. Madiin yung mga katanungan po nila. At yan po ang ating bibigyan ng reaction. Pero bago tayo tumuloy doon, syempre guys, gusto ko lang i-discuss dahil yung live streaming ni Kalingap Edu nung isang gabi po ano, tungkol nga po dun sa bad news na kanyang in-announce tungkol sa kanyang pinsan po ano, na may sakit at talagang hindi pumayag na magpa-opera. And nabanggit nga doon ni Kalingap Edu guys na tungkol sa mga nag-donate or nagbigay ng tulong, kung ano po yung gusto nila, kung gusto nila pong bawiin or ipapagamit na lang nila kay Kalingap Edu para sa ibang mga projects niya. At ito nga po guys, at nabigyan ko po ng reaction yung unang vlog, nabigyan ko ng reaction yun, yung mismong pagpunta nila ron. That was last Monday. Yeah, doon ko lang po na reactionan. And nag-message nga po, merong comment si Ma'am Judith Reyes. Ma'am, shout out po. Ma'am Judith Reyes, shout out. At ito nga po ang kanyang sinabi bilang isang kasagutan na rin sa katanungan ni Kalingap Edu. So yan, personally I shared and you can use it sa ibang charity works or any projects you need. So yun, grabe guys, napakabait po ni Ma'am Judith Reyes, no? Talagang ang bilis ng kanyang kasagutan sa mga katanungan po ni Kalingap Edu. So, mabuhay po kayo, Ma'am Judith Reyes. And bago tayo tumuloy, syempre, huwag natin kalimutan na suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang at The Vlogs and Kalingap Rab. And guys, huwag natin kalimutan magtamsak at samahan po rin niya ako hanggang sa dulo ng video na ito. So, let's go! So, kamusta naman buhay mo ngayon? Ito bro, medyo pagod at may nag-iisip ng mga panibagong idea sa content. At ito nga, mamaya tayo, grabe, wala minsan tulog. Ay, grabe, hindi pwedeng Focus tayo sa pagpapaganda ng channel. Bakit wala kang tulog? Pinupuyat ka ba ni wifey, Marami tayong iniisip guys. Kasama na yan. Kasama na yan. Kamusta Kasama naman na yun. ang bukod sa channel mo, ang puso mo, kamusta naman ngayon? Ayos naman, wala namang problema. Wala namang problema. Wala namang mga easy diyan, wala naman. Nako, issue. Mainit na mainit si Kalingap Edu sa issues, pero yan ang pansinin nyo guys kasi kagaya na sabi ko, alam nyo naman po ang mga kasagutan po ano, yung sa hiwalayan issues, parang wala lang yun. Kasama na Let yun it pass. kasama na yun dyan. So ayan, nakakatawa lang guys kasi kasama natin si Kalingap Edu ngayon, isa sa mga pioneer guys, kasama nila Kalingap Ian yan. Yes. And gagrab na rin natin yung opportunity guys para
ma-short interview si Kalinga Edu, guys. Short interview lang. Kasi minsan, naano rin ako, napapaisip rin ako kung anong nasa isip ng isang Kalinga Edu. So, may tanong lang ako kasi ito, tanong rin to ng mga viewers eh. Ano ba yung tanong Si na yung viewers? Kalinga Edu ba ay nakakaisip ng mag-asawa? Okay, mag-asawa. Grabe naman tanong mo ko. Pumasok na ba sa isip mo yan? Pumasok sa isip ko. Si Kuya David, pumasok na kaya sa isip niya. Ikaw, bro. Labas-pasok, bro. Labas-pasok. Gaya ng sagot ni David, labas-pasok. Naku, kinopya ni Kalingap Edu, sayang. Boy, parang iba yung ano. Parang iba yung labas-pasok ah. Uy, Ibang dating ah. Hindi bro. Ikaw, na ano mo ba? Naisip mo ba yung mag-asawa na? Naisip pa, minsan, pero minsan, ewan. Ko na labas-pasok. Labas-pasok sa isip? Di pa masyado eh. Di ba masyado? Pero, minsan naiisip mo. Yun yung ano, mahalaga doon, naiisip mo na. Ilang taon ka na ba ngayon? 29. 29. Pa lang naman, next month. What age mo? so magti-29 pa lang pala guys si Kalingap Edu, ano? So, bata pa. Kumbaga magsa-second year pa lang din naman si Viancy, di ba guys? So, well, sakto siguro to. Pakinggan po natin. Balak sanang mag-settle. Hindi ko alam. Estimate mo lang yung Baka mga prediction mo. ewan ko, kung 31 o 32 kanya. So mga Yun. So, plano niya mag-settle or mag-asawa or magpakasal. Either 31 or 32. So, ibig sabihin, magti-29 pa lang si Kalingap Edu. 29, 30, 31, 32. Sakto. Sakto. Tugmang-tugma guys. Tugmang-tugma na gagraduate na si Biancy by then. And sa mga lumang usap-usapan, di ba guys, kagaya ng sinang-ayunan din ng parents ni Biancy before, na gusto lang nilang makatapos si Biancy, at sabi nga ng tatay niya, si Tatay Viran, kahit kinabukasan ng graduation ni Biancy, kung gusto nilang magpakasal, hindi sila tututol. So, parang may connection pa rin guys, no? May connection to mga napag-uusapan at kasagutan ni Papa Eds. Tuloy natin. years, parang talaga may hinihintay ito. Pag ganyan. Pero, yung bang ano, yung matanong ko lang, yun ba ay nakilala mo na? Nakilala ka na? Oo, Grabe. yung gusto mong asawahin. Nakilala Uy, mo na. asawahin. Nakilala ko na rin? Nakilala mo na. Nakilala ko na rin. Kayo guys, nakilala nyo na rin ba? Ako, parang alam ko na kung sino Pakinggan po natin. Nakilala mo na, bro. Bro, wala ako masyadong kilala sa mga ano mo. Talagang yung kilala ko sigurado, baka yun na yun. Mhm. Malapit ba yun sa ano namin, sa bahay namin? Baka nga doon na mismo yan, bro. Ayun na, confirm. Kinumpirma na ni Kalingap Edu kung sino yung pakakasalan niya. And sa mga hindi pa po nakakaalam, no, na si Viancy po ay nakitira dun sa inuupahang bahay ni Dr. Lab. At yung may-ari ng bahay na yun ay ang pamilya ni na Kuya Nel. Kumbaga yung bahay, nasa isang compound lang po sila. Bahay ni na Kuya Nel at yung tinitira ni Viancy sa ngayon ay nasa loob ng isang bakuran lang. So yun na, kumpirmado talaga. Yun ang pakakasalan. Ayos. Walang clue ah. Walang clue. Wala. Malapit sa bahay Wala, namin. walang clue. Ay, nako. So, anong ano nyo ngayon? Di ba may, ano pala kayo? May Korea kayo? April yata yun? Kung ano yun? Kakaingit naman yun. Anyong! Grabe. Fighting! Grabe, may Korea kayo, bro. Yes. Anong plano nyo doon? Anong gagawin daw doon? Sana daw yun eh. Sa Velvet Box. Velvet box. So, mag ano kayo doon? Mag-photoshoot kayo doon? Live Ewan selling. ko anong gagawin daw. Live selling kayo doon? Live selling. Baka mag-live kayo doon. Yung mga Koreano, mga ano ninyo. Baka. Bebentahan yung mga Koreano. Kailan kaya ako kuning model ng Velvet Box? Makahapon pa bago mag-sale. Bro, kaya pa yun bro. Malayo pa naman. Naka-ano kayo? Nakabook na kayo doon? Nagulo ko mag-model Hindi ng ko alam payo. sila Rob kasi Hindi pa. parang wala pa Pero namang- sigurado na yung sa Korea daw kayo. Mm. Wow. Sino mga kasama? Kasi wala pa naman kayo masyadong travel sa
na kami. Anong mga month yun? April. April. Sakto yun, bakasyon na Di ni ba February Biancy. may Hong Kong na? Tapos April, travel ulit. Ako lang naman yun sa Hong Kong eh. Siya di mo yata kasama ng Hong Kong. Grabe. Oo nga, si Kalinga Prab, I mean. Ah, Di ba? So yung ano, ikaw din si Kalinga Prab, ikaw. So pahinga nyo is isang isang buwan lang. Okay, mahaba na yun. Ay, wow, talagang Nice one. nakapa-travel ka. Oo. Parang ang ganda bro South Korea. Kuya mo? Yes, bro. Ay, nako. Sana lang. Tara na, package na tayo. Bro. Maganda talaga ron. Marami siguro kami doon makikita ang K-pop. Saan kaya magandang pumunta doon? Ano pag yung mga lovers na kagaya ninyo ni, ano, ni Sa Seoul. Sabi mo magandang sa Seoul. Seoul? Ay, maganda yun. Bro, yung may Seoul. Ano yung na-imagine mo na magandang photoshoot ninyo ni Biancy Ang doon? gusto ko yung mga napapanood ko sa teleserye nila eh. Yung sa mga... Cherry Blossom. Cherry Oo, Blossom? yung mga ganun. Tapos yung mga parang mga nasa kingdom sila. Ewan ko. Ah, yung masuot ka ng ano, ng Kimono ba yun? Kimono ba? Sa Japan yata ang di. kimono. Ano ba yun? Pareho lang naman, magkaiba lang ng tawag, pero pareho lang naman halos yung kasuotan, di ba guys? Yun nga lang, parang sa Japan, parang yung mga babae doon, yung kimono nila, meron parang unan yata sa likod, no? Ewan ko lang sa Korea kung meron din. Pero parang sa Korea, parang may malaking ribbon sa likuran naman ng mga babae. Yun, ang napapanood ko sa mga teleserye dati. Ano yung ba? Gala ba yun? Yung traditional, traditional. Oo, ganda yung bro. Ganun, Yung sa may ganda yun. palas, may mga palas, Tapos gano'n. ano ka, yung may sombrero ka mahaba. Tapos gawa kayo short film. Bro, short film. Nice, nakaka-excite. Anyo? Kumusta ka na bro? Parang maganda din sa Jeju Island, no? Ganda Ay, din. ganda. Jeju. Ayun. Iba yun, iba yung bro. May aeroplano pa sila nun. Ay, aeroplano pa yon. Di ba may bangka din dun? Pwede naman. Oh, may Bro, boat. pag di ako makasama sa kanya, naggagawa na ako ngayon ng bangka. Itong sahod ko ngayong January, na-reserve ko na, magawa akong mabangka na lang ako pa Korea. Ay, umbir. February Grabe, ako sama tayo makasimula doon. magbiyahe. February? Oo. Para April, nandun Nandun ka na? Buhay ka pa nun? Buhay pa ako nun. Sa bagay, seaman ka? Ayaw mo yan. Vlog na lang ako bro. Ay, Tama yan bro, para maka-BTS ka dun bro. may kichismis lang tayo sa EDSI doon. Ay, grabe po. Pero ano yun, ilang araw yun? Matagal ba yun? Wala pang sinasabi sila Rab eh. Sila naman, karaniwan mga ganyan. Parang nabanggit yata nila dati, guys, para mga 5 days siguro. Kasi pagka maigsi lang, mga 3 days, 2 nights, mga ganun, kagaya ng mga ginagawa nila sa pag-travel nila sa Hong Kong, eh parang medyo bitin. Kumbaga, hindi sila makakapag-shoot ng matagal or marami. Kasi sayang yung pagkakataon eh. Siguro mga 5 days. Actually, nabanggit na ni Kalinga Prab before. Yan guys. 1 week man lang yata pag ganyan. Okay po, Gon. Mga ganun. 5 days, masaya na. 5 days, Oo, pinaka-minimum. Pag bumaba ng 5 days kasi, parang Bitin yun, bitin. Bitin yun. Siyempre. Tama. Kasama mo yung ano ang kaibahan ng mag-travel na mag-isa at kasama si Biancy? Siyempre, mas masaya pag may kasama kang mahal sa buhay. Yeah. Nako, grabe. Mahal sa buhay. guys, ah. Mahal Malamig sa doon, bro. buhay talaga. Di ba? Paano pag malamig? April pala. Hindi, global warming na bro. Sabagay. Oo. Kahit summer, malamig na rin eh. Hindi mo na alam, no? Oo. Ang ganda dun. Excited na ako. Yan po ang mga latest updates kay Kalingap Edu. Pero nakakapag charity ka pa rin, consistent bro. Oo, palagi naman. Palagi. Wala namang nagbabago sa channel. Okay naman, Okay naman, consistent. Simulat sa ball, wala nga na, viral. Okay lang yan, at least solid talaga. So yan guys supportahan po natin lahat si Kalingap Edu sa kanyang channel. Alam ko marami nang marami nang nagmamarathon pero siguro kailangan dagdagan pa. No? And alam naman natin kung gaano kasipag si Papa Eds po na mag-vlog and yun, iniikutan niya yung mga tinutulungan niya. Kahit maraming nambabash pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtulong. So, supportahan po natin guys. So yan bro, thank you so much. Thank you din, Kuya Niles. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Yun. So yun guys, bago naman tayo tumuloy dun sa interview ni Red Zane ay syempre natuwa lang ako dun sa kasagutan ni Kalingap Edu kanina tungkol sa kung sino yung pakakasalan niya na nakatira pala dun sa kina Kuya Nel. So walang iba yun kundi si Biancy.
and yung plano niya kung ilang taon siya na anong taon siya gustong mag-settle. So yun, nabanggit nga niya na 31 or 32. So eksakto yun. Graduate na si Viancy. Wala na. Yun na talaga. Wala na magagawa, di ba guys? Talagang kumpirmado. So, pakinggan naman natin guys itong si Red Zane at madidiin din ang kanyang mga katarungan dito guys. Ayan guys. So may gustong malaman yung mga viewers natin. Kasi ang gusto nila malaman yung kasi si Biancy nag-amin na eh. Oh. Uy, grabe. Sabi niyo, bakit mo in-expose? Iyan nga, in-expose ka agad ni Red Zane yung pag-amin ni Viancy doon. Ako. Pero okay lang yun, at least maraming napasaya, no? So, tuloy po natin, guys. Wala nabulong ko eh. Bulo mo na, mabira yan. Kaya ang gusto nilang malaman yung yung official din talaga na kung kailan ang anniversary. May magpapalit yun daw eh. Ay, grabe. Nako. Ako, malakas kasi nga yun. Bulo nga eh. Hindi basta-basta binubon niya, guys. Kaya nga, pero ang gusto nilang malaman kasi yung mga viewers kung kailan daw talaga naging officially kayo. Kasi ang sineselebrate baga natin na anniversary nyo. Actually, guys, yun nga, totoo yun. Ang sineselebrate na anniversary kasi nila is kung kailan nag-umpisa or nagkaroon ng EDC. Pero ang gustong malaman ng ibang viewers, at syempre, na interviewer natin ngayon dito, si Red Zane, ay kung kailan naging official yung relationship nilang dalawa ni Viancy. Nako, sasagutin na kaya ni Kalingap Edo to. Tuloy. yung anong tawag doon? Ha? Ang sineselebrate baga ng anniversary nyo, no? First vlog ba yun? 24? Oo. Anong picture baga talaga yung ano? Actually, na picture ay... Okay. Alam naman natin guys na hindi pwedeng ibulgar lahat. Pero tingnan natin maya-maya lang kung may sasabihin si Kalingap Edo rito. Ayaw sabihin. Grabe, tanong mo na lang ulit kay Vinci kasi alam mo, updated yun eh. Updated ka dun eh. Hindi man. Nasasabay ko lang yun pag yung, alam mo, galing ako ng Taisan. Diba, dito siya nagsasabi lang yun, kuya, masabay ako pa uwi. Kasi kung minsan nandun siya sa Taisan, sasabay ko pa dito. Hindi ko naman masyadong nakakasama kasi bawal baga. Bawal mo mag-i-video. Kaya sabi ko, pag nag-uusap kami, tinatanong ko lang na matagal na pala daw kayong nagjowa. Tapos ako naman, panay pa naman ako advice sa'yo noon. Tapos tinatawanan mo pala ako pag bandang nakatalikod na ako. Kasi matagal na pala yun. So yun guys, dinig natin ang pag-amin ni Viancy kay Red Zane na matagal na sila magjowa. So yun ngayon, gustong malaman ng netizens kung kailan talaga yung official na petsa. So yun guys, kahit ako hindi ko alam yun kung kailan eh. May naririnig ako pero hindi pwedeng ibulgar kasi nga hanggat hindi nila sinasabi, kailangan sila mismo magsabi guys eh. Di ba? Mas okay yun. Ano na lang, sasabihin na lang namin pag sa tamang panahon. Grabe naman yan. Ba, birthday pa ako eh. Ay, parang gusto mong sabihin sa birthday mo. Hindi man. Depende Pwede. sa pagkakataon. Oo, pagkataon. Sa tamang oras eh. So yun guys, napakasimple po ng mga naririnig natin kay Kalingap Edo. Parang dito pa lang ay kino-confirm na rin niya na talagang officially sila na. Kasi hindi nga lang niya sinasabi pa kung kailan nag-start. Pero kagaya na sabi niya, sasabihin nila sa tamang panahon. So ibig sabihin, meron talaga. Di ba guys? So, paano na ngayon yung mga paano na ngayon yung mga kumukontra dyan? Official na pala eh. Hindi pa nga lang sinasabi kung kailan nag-umpisa. So yun, grabe Pangit na. ibulgar lahat eh. Wala nang aabangan. Correct. Tama yan. Pero totoo ba yung sinabi mo na sa Korea? Ha? Sa Korea? Ay.
Magpapakasal. May mga nabasa kasi ako, sinabi mo daw na baka doon na kayo ikasal sa Korea eh. Sabi ko, di ko alam. Bahala kasi Eds yan kung anong desisyon niya. Malay na rin. Ay, grabe. Ako, pag sa Korea sila ikinasal, parang hindi naman yata uubra kasi hindi naman kasama doon yung mga parents nila. So, hindi naman maganda yun kung doon sila magpapakasal, di ba guys? Mas maganda pa rin kung dito. Pero kung sakaling sa Korea, abay, nakaligtas na yung yung prenamis ko na ibibigay ko pag kinasal sila. Pero siyempre, mas gusto ko dito talaga guys. And if ever man mangyari yun, no? At kung kailan man mangyayari, ay pilitin natin lahat na makapag-attend. Kahit titingin-tingin lang tayo kung maraming tao, andun lang makita man lang natin sa dalawang mata natin na talagang ikinasal sila. Siyempre, magiging masaya tayo lahat nun, di ba? Hanap tayo ng simbahan na ng pang-Korea. Yun. Ano pa? Ganda dun. Kayo lang naman ata. Oo. Eds lang? Sino kasama mo? Si... Sabi niya, Prab, yung asawa. Tapos, yun lang yung business, sila Kuya Jun. Tapos, Yung may-ari ng... Hindi kami lang. Para may privacy. Gabi naman. Privacy na yun. Exclusive yung trip na yun. Pati yung totoong anniversary, ayaw pang sabihin kung kailan talaga. Ang gusto kasi nila yung officially talaga na, kasi yung sinicelebrate baga natin, unang vlog ng... Gusto na yata, nakapag-comment pa eh. Pero ng mayor. Yes, minsan daw, nakita kayo ni Bielsa sa saan yun? Yung kumuha ng Sinomar ba yun? Ewan ko lang. Ewan ko bakit na Si Kuya yun? Jens. Sinomar. Bihira siya nag-update yan. Si Kuya Jens daw. Nakita na. Nako, grabe. Si Kuya Jens Ano ni Kuya Jens Grabe Yung mag-stay kaya Grabe, sabi ko, bakit na punta sa kay Kuya Jens? Jomcar yung inaano no, ba't napunta sa EDC? Pero may katipanan kaya yun? May nilabas kaya si Kuya Jens na totoong nakita niya at kumukuha ng Senomar, si Papa Eds at saka si Biancy. Nako, grabe. Ibig sabihin, talagang may plano. Ewan ko lang kung totoo yung bulong na yan. Pero kung totoo, alam na natin. Senomar, Certificate of No Marriage, ibig sabihin, pagpapatunay na hindi pa sila nakakasal sa kahit kanino para malaya silang magpakasal. Yan ang Senomar. So, malalaman din natin yan guys. At abang-abang lang tayo. Natsambahan daw na nakita kayo doon. May kinuha lang guys. Wala ko na kinuha. Pumunta. Ngayon guys, nag-usap kami about sa bahay ni Eds kasi Ayun meron pa palang mga area na hindi natapos. Ay, lumaki na talaga yung bahay ni Papa Eds. At pinaghirapan po yan ni Papa Eds. Galing talaga sa sweldo niya yan. Kumbaga, kinikita niya. Dahan-dahan, pero sarili niyang pera talaga. Galing. kulang pa ang naayos pa. Sige na, Eds, at may gagawin ka pa yata. Salamat. Nag-i-edit ka pa yata. Thank you. Salamat sa time. Salamat din sa oras. Oo. Chat na. So yun na guys, grabe. Kumbaga, punong-puno ng bulong. Actually, hindi na bulong kasi andyan na si Papa Eds na sumasagot So, I hope na na-gets natin lahat kung ano man yung mga napag-usapan. And sinubukan naman natin i-explain kung ano-ano yung mga yun. So, masaya, di ba? Pagkatapos ng mga issues, ito naman tayo. Siyempre, sa good vibes naman tayo. Pagkatapos na unos, siyempre, yung happy naman. Di ba guys? So, yan. Hanggang dito na lang ulit. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Pero huwag po natin kalimutang mag-thumbs up guys thumbs up lang natin para kay Batang LU. Yan, kumbaga, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kung po pwede lang, pindutin nyo na rin po yung subscribe button.
So yun guys, so God bless po sa lahat. Mag-iingat po tayo. Grabe po yung lamig ngayon. Gamit po kayo ng protection, mga jacket, mga ganyan. So, yun na. At hanggang dito na lang ulit. Bye-bye.